sa Kamara de Representante dahil ang dahilan ay mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero wag niyong i-deny na yan ay Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Mas more good yung divine intervention because she's reading the president. So, ano ulit yung start? The first card was Divine intervention. divine intervention, then heartbreak. Heartbreak. So, somewhat, ang magiging obstacle niya is it's either feeling not enough. Kasi usually, itong pain na ito, it cannot be only heartbreak. It can be not enough, hindi sapat yung nagawa niya when it comes to certain circumstances po. Yung cards. Bukay po. Okay. So, with the Knight of Cups, it's more on new opportunities. Yun. Communication. Kasi with the images that we have here with the envelope, may message. Somewhat may parating sa kanya na message. It's either yung opportunity nito, I don't know kung what kind of opportunity will be. Pangulo. So what will be the obstacles and challenges for this certain opportunity? Gusto niya talagang bumagsak. Okay. So obstacles and challenges, resistance. Okay. Challenges, yung magiging obstacle in this certain new opportunity na paparating sa kanya. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung nahihirapan ka ho makatanggap ng notification, madali lang po yan na. Punta kayo sa YouTube, search nyo po si Kuya Goods at lalabas na po yan. Ano balita ngayon? Eto, naglalabasan na yung mga umaatake kay BP Sara. At Kitty Duterte binahagi ang mensahe ni PRD. Ano pa? Pagkapatalsik kay House Speaker D, umuugong. Naku, mukhang hindi sumusunod at ito na yung banat. Naku, ito na, sabi ko sa inyo Hindi pa umiinit yung January, meron na, maski mismo tagapagsalit, anak ng tipaklong. Ito mamaya. Hindi naman ibabalita yan kung walang ebidensya. What clean slate? New Year message ni BP Sara Duterte, pinuna nung babaeng Clara. Aguy. Bakit namumuna ka? Nasa gobyerno ka, nagtatrabaho. Bakit ganun? Ito pa. Marami ngayon Tarot reader. Tarot reading 2026, what lies ahead for Martin and Saldico. Ito pa. Tarot reading insight of President Marcos versus PP Sara. Tarot reading. Bato de la Rosa, Amy Marcos, and Tito Soto, Ping Lacson, Boy D. Naku, mukhang maraming mangyayari ngayon maraming mangyayari ngayon. Bardagulan. Narinig niyo ba yung interview ni Tony Guanzon? Magkakasama yung mga broadcaster. Mamaya abangan nyo At Atty. Hararoque, inamin na mayroong 2 million Christmas bonus. Okay, kasi dati siya naging congressman. Siyempre alam niya. Diba? Tapos pabubulaanan pa nitong mga alam niyo yung mga nagpapanggap na wala raw, kasi mabubuking sila. So, ipasok na natin ang mensahe ni PRD sa Dahig. Hello, Veronica Kitty Duterte. How are you today? I'm good. How are you? I'm good. First and foremost, I know it's really cold. Happy New Year to you. Happy New Year. Tatay Digong sends his greetings to everyone. Now, every Filipino here today. Merry Christmas and Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all, and he said more power to you all now. Yeah. Oh my God. Okay. Kit, nawala na akong Kitty, how was your celebration of New Year here in Europe? It was good. Was very happy. A really happy New Year. Still incomplete because of my father's absence, but still happy and
I'm still feeling blessed. Nonetheless. Kit, can you share to us how did the former president celebrated his New Year, if it's possible? Walang bago sa kanya. You know, he's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, TV. Yun yung kasiyahan niya eh. So, Kitty, now that it is 2026, is there something that you wish to do in 2026 to change maybe or some sort of? Luckily and fortunately, all of my goals for 2025, nagawa ko naman sa awa ng Diyos. Maybe for 2026, I just pray to be a better version of myself and stronger, fiercer for my family. Yeah. Kitty, mabuhay ka. Is there something you want to share to the Filipino people for the New Year's time? For the New Year's time, wala. It's the same thing every time, no? Maybe I think with everything going on in social media, because I know people, especially my age, who are so addicted to social media. I think it would help if we stop comparing ourselves and only compete with ourselves. Because what I aim to be every day is a better version of myself, not someone else, right? So yeah, I think everyone should, try to apply that mindset. Thank you, Kitty. Mabuhay ka. Thank you. Salamat din na Miss Kitty ha. Pakibati mo rin kami kay Tatay Digong at sana magpalakas siya na magpalakas. At malapit na ang kanyang pag-uwi. Ha? Claim it. Diba? Manifesting. Sabihin na natin na bukas, isang araw, ay makauwi na. Dahil alam niyo ba kung anong nangyayari sa ICC ngayon? Oo, na nadadali na sila ng Russia. Mabubuwag at mabubuwag. So meaning, Tatay Digong, babalik kayo sa Pilipinas. Ngayon, mapunta tayo, mukhang nagkakaroon ng hindi maganda sa kamera. Yung speaker na si Boy D, eto may balita dito, pagpapatalsik kay House Speaker D, umuugong. Naku, mukhang sino naman kaya magnanakaw ang i-appoint nila. Sino naman kaya speaker ang napipintong umupo? Siguro si D ayaw pumayag doon sa mga utos ng mga magnanakaw. Ano, sa palagay nyo? O kaya papalitan? O nagawanan ng kwento? Baka merong gusto na malakas magnakaw kaya gusto maging House Speaker. Baka gusto napalitan. Ipasok natin yan. Bakit daw papalitan? Ano kaya ang rason at papalitan itong si Boji D? Ugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Kamara kahit naka-break ang mga kongresista. Magkakaroon kaya ng bagong speaker ngayong bagong taon. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang balibalitang may kudeta na naman sa Kamara? JG, kahit ngayong ilang leader ng Kamara ay hindi alam kung saan galing itong usap-usapan na magkakaroon nga ng kudeta, pero lumabas sa isang article na nagsasabing hindi masaya yung ilang kongresista sa pamumuno nga ni House Speaker Boji D. Mas pinipili raw kasi nito ni Speaker D na makisalamuha lang sa kanyang inner circle. Umaasta raw itong si Speaker D na hindi niya kailangan yung mga kasamahan niyang kongresista. Umuugong din nga itong kudeta sa gitna nga ng pagkakadawit ng mga kongresista sa flood control scandal at naging issue rin kamakailan yung umano'y 2 million pesos na Christmas bonus sa mga kongresista. Isiniwalat nga yan ni Congressman Leandro Leviste, pero pinabulaanan na yan ng ilang House leaders. Hindi raw ito totoo at tanging para sa maintenance and other operating expenses o MOOE lang daw yung kanilang natanggap. Pero ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, walang kudeta at walang banta sa liderato ni D. Malinaw daw na ang focus daw ng Kamara nitong mga nakaraang linggo ay yung pagpasa sa national budget sa Kamara at sa BICAM. Tingin ni Adyong palabas lang ang usap-usapang ito ng mga gustong pabagsakin ang Kamara. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Adyong. What we saw during the ratification, that's the opposite of what the balita were saying, di ba? Kaya sabi ko, saan ba nanggagaling ito? I think the people who are actually creating and fabricating all these lies because they see despite the attacks leveled against the House, we remain to be stable. What? Talaga ba? So, tingnan natin, bilangin natin ang araw kung totoo yung mga drama na ito. Kung meron ba talagang masisibak, sisibakin,
Papalitan o gustong palitan? Marami kasing nangangarap maging House Speaker. Bakit? Siyempre, alam nyo naman, pag House Speaker ka, ikaw ang boss. Pwede kang mag-insert na mag-insert. Pwede kang mangulimbat na mangulimbat. Kaya mong gawin lahat. Siguro may gusto sumungkit ng pwesto. At ito naman, sa atin lang naman ito ating opinion at ating opinion at pananaw. Baka ito si D, ayaw sundin itong mga dorobo. Kasi doon lang daw umiikot sa circle of friends Hindi marunong makisalamuha Bakit kung kayo kung ayaw ng tao kayo sa ano yung tawag doon? Samahan, kung meron kayong mga hidden agenda at ayaw naman ni D, bakit pa kayo sasamahan? Kung yan naman ang solusyon nyo, para mapalitan, di gawin nyo para alam ng taong bayan na talagang yun ang target ng mga kongresista. Ang alin? Alam nyo na kung ano nangyari sa maleta. Diba? Isipin nyo mabuti. Kung si D ay papalitan at may ipapasok ng isang magnanaka, isang kongresista o speaker, alam nyo na. Bakit hindi sila mag-stick doon sa kay Bojing D hanggang matapos yung termino? Bakit kailangan palitan? Kung ito naman ay chismis lang, abangan natin yung mga susunod na eksena. What clean slate? New Year's message si VP Sara. Pinuna ka agad ano kaya yung purpose? Alam nyo na. Sabi ko nga sa inyo, iinit at iinit ang bakbakan sa politika. Bakit? Talagang kailangan mapabagsak nila. Kagustuhan nila mapabagsak para si VP Sara ay hindi makapasok sa 2020 election. Ngayon, ang siste, ito tanong ikaw tagapagsalita, sa gobyerno ka nagtatrabaho, tapos ikaw makikita ng taong bayan na ikaw bumabatikos? Di ibig sabihin yung agenda nyo pangit. Meron kayong hidden agenda. Sabi ni Aling Ledesma, tama nga naman. Bakit nga naman siya bumabatikos kung siya ay taga-gobyerno? Diba? Dapat kung trabaho mo ay sabihin lang kung ano yung sinasabi ng Panggulo, yun ka lang. Pero totoo binatikos daw sabi din sa balita Ngayong tapos na ang holiday season, tila tapos na rin ang ceasefire sa politika. Dahil si Yusek Claire Castro muling bumanat kay VP Sara. Sabi sa Ang inyo detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Wait. Bakit nga naman? Bakit ka naman babanat sa VP Presidente o Vice President ng Pilipinas? Ang sabi ay muling bumanat kay VP Sara. Bakit? Anong agenda? Ano yung purpose? Miss, nagtatanong lang ho kami tsaka dahan-dahan sa pagbanat. Dahan-dahan lang. Dahil si VP Sara ho ay walang ginagawa sa'yo. Nagtatanong lang din kami bakit mo ginagawa? Ang daming issue na dapat linisin. So dapat talaga malinis na pahina sa susunod na taon. Diba? Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa New Year's message ni Vice President Sara Duterte kung saan sentro ang malinis na simula ngayong 2026. Sa kanyang personal vlog, pinuna ni Castro ang mensahe ng bise at sinabi na kung seryoso raw talaga si VP Sara sa pagbubukas ng anyay panibago at malinis na kabanata ngayong taon, marapat na kanyang sagutin ang mga nakabimbing na paratang laban sa kanya. Sa pagsalubong natin sa 2026, iwaksi na natin ang anumang pag-aalinlangan at takot. Ngayon ang simula ng isang panibagong kabanata, isang malinis na pahina na punong-puno ng pag-asa. Sa vlog na ito, binalikan ni Castro ang 2017 investigation laban kay VP Sara at kay former President Rodrigo Duterte kaugnay ng milyong pisong undeclared wealth umano na natuklasan ni dating Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Gaya ni Carandang, binuksan din ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang usaping ito noon at sinabing may patunay galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may iba't ibang bank accounts ang mga Duterte na hindi nakadeklara sa kanilang Statement of Assets,
liabilities, and net worth. Ang mga bank account na ito ay nakapangalan na sa mga Duterte bago pa man umupong presidente si FPRRD. Kung matatandaan, ang kasong ito ay nauwi sa dismissal ni Carandang nang maupo bilang ombudsman si Samuel Martires. Tinutulan kasi ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang suspension na ipinato ng Duterte administration noong 2018 dahil wala naman daw jurisdiction ang sitting president na disiplinahin ang isang independent body gaya ng ombudsman. Inungkat din muli ni Castro ang 125 billion pesos na confidential fund ng Office of the Vice President na nagastos umano sa loob lang ng 11 araw. Kita nyo. Tapos na yan eh. COA nagsalita na inuungkat mo. Ano purpose mo? Tatanong lang ho Baka naman mag-iiyak-iyak at magalit kayo. Wag ho kayong balat sibuyas. Ang selan nyo masyado eh, no? Oo, dati binanatan kayo ni Duterte TV. Oo, anong ginawa nyo? Binira nyo. Wala namang ginagawang masama. Kayo nga banat ng banat eh. 'Di ba? Ngayon, eto nagtatanong kami. Anong purpose? Anong gusto nyo? Bakit inuungkat nyo pa yung dati? Nagtatanong lang ho. Hindi ka namin minumura, ma'am. Among boss, manager. Walang ganon. Kami ho ay nagtatanong lang, taong bayan nagtatanong, bakit kailangan pa, tapos na sa COA, tapos na nung nakaraan, na-impeach na nga, muntik na nga ma-impeach eh. O na-archive lang eh. O iungkat nyo na naman. Di ba sabi ko sa inyo mga kasama? Oo. Talagang iinit. Iinit at init ang usapin. Pero wala tayong magagawa talaga dyan. Ganyan talaga. Si ma'am ay nagre-reaction. Opinion niya rin yun eh. Oo. Tayo naman, magtatanggol lang din tayo. So, nakikita natin doon, bakit kailangan paungkatin? Hindi naman natin siya minumura, hindi naman natin siya sinisigawan, hindi natin siya inaaway. So, ganun lang yun. Kaya minsan, sabi niya nga, di ba? Iba yung usapin kapag minura mo yung tao. Ibang usapin yun. Pero kung mga ganito lang, bakit mo kailangan halungkatin pa kung natapos na yung pag-uusap, naimbestigahan na nga si VP Sara, o para saan pa? Ayun lang. Tatanong lang kami. Pero mas maganda, malaman natin kung ano talaga yung purpose. Ang purpose niyan ganito. Kasi malapit na nga yung February 6. So, pag napag-usapan, doon na ulit aabante yung mga kaliwa. Papasok na naman sila, uungkatin na naman ganito, kasi nabalita na ulit eh. So, yun lang. So, eto, magandang panoorin natin. Umamin na ho na merong 2 million. Bakit dinideny yung mga ibang kongresista? Lalong-lalo na ito si Mr. Kokey na yung mukha ay busal-sal. Attorney Harry Roque, pwede ba ipatunayan mo na talagang meron 2 million na binibigay kada Pasko? Kano ba talaga ang kubra ng mga congressman? Yan. Diba? Magkano ba talaga ang kinukuha ng mga nagmamalinis sa Delima, ng mga jokno na nagtatahimik ngayon? Ngayong may kontrobersya sa 2 million na Christmas bonus, tahimik. Ngayon, ang una-una kong sasabihin, totoo po yan. Meron talagang 2 million na bonus ang mga congressman. Yan po ay nanggagaling kuno sa speaker. At hindi lang po yan. Kada magre-recess ang Kongreso at 4 na beses nagre-recess ang Kongreso, meron din pong tag 2 million yan. Dahil ang dahilan, kapag uuwi sa distrito, maraming bigay-bigay, so binibigyan ng tag 2 million. So Christmas gift po talaga yan, Christmas bonus yan, pero kaya naman binibigay sa Kamara de Representante dahil ang dahilan ay mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero wag niyong i-deny na yan ay Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Talaga pong pagpasko may Christmas bonus over and above. At alam nyo pa, yung Christmas bonus na yan, posible po yan bukod pa dun sa chine-cheque. Kasi yung mga chine-cheque, yan yung mga nasa budget talaga na pantautan ng budget ng Kamara de Representante. So magkano ba talaga ang kubra ng isang kongresista? Well, unang-una ho, yung sinasabi nila na para sa empleyado yan, hindi totoo. Kasi ang sweldo ng mga staff sa Kongreso, hindi po yan pinapasok sa budget ng kada congressman. Ang sweldo po ng plantilla at ng mga consultants
yan po ay nakapasok mismo sa budget mismo ng Kamara de Representante, hindi sa individual na congressman. Now, kada congressman po ay mayroong plantilla. Ano po yan? Okay, meron pong plantilla na 6. Okay, yung Chief of Staff, Legislative Staff Officer 4, 3, 2, 1, and 8. So 6 po yan. Pero bukod po dyan, na ang sweldo ay nanggagaling sa Kongreso, hindi doon sa monthly budget ng congressman, meron pang pong 10 na mga consultants. Nako. Na yung panahon ko po ay Dami, 200,000 yung 10, tagto 20,000 kada linggo. Kaya nga po sinasabi nila, lugi ang congressman pagdating sa mayor dahil ang mayor ang daming ghost employees. Pero bawi naman po ang congressman. Ito po ang kanilang kubra. Bulgara na. Yung sweldo, nakatseke po yan. 4 million a year. Dahil yan naman po talaga ay government standardization na scheme. No? Ang congressman po at mga senatong, second highest na sweldo, ang pinakamataas pong sweldo, yung presidente na umaabot ng mga 5 million. Pero ito po ang hitch. Yung sinasabi nila na liquidation by mere certification, alam niyo ba magkano kada congressman yan? Yan po ay 58 million kada congressman. Wow! 58 million. So kung divide mo yan sa 12, yan po ay pumapatak ng 4.8 million. Ngayon, dadagdagan mo pa yung 4 million salary, sabihin na natin 400,000 niya, so nagiging 5.2 na. Pero meron pang ibang mga budget na ibinibigay. Meron pa yung travel allowance, meron pa yung office supplies. Bukod pa po yan doon sa MOOE. Pumapatak po talaga na kada buwan ang nakukuha ng isang kongresista ay 7 million a month. Ha? 7 million a month kada buwan. Inamin mismo ng dating congressman na si Atty. Harry Roque. Anak ng bugi, oh. Ko pa po yan, ha? Yan po ay tseke. Bukod pa yan yung mga cash na binibigay ng speaker tuwing ang Pasko at tuwing magkakaroon ng congressional break. Ayan na. Nako po, Diyos mio marimar. Kaya naman pala hayok na hayok maging congressman. Milyon kada buwan. Sarap buhay. Kaya pala may bahay dito, may bahay doon. Magagarang kotse. Limpak-limpak na pera. Kinukuha pala sa taong bayan ang kanilang maranyang buhay. Diyos mio. Ito, tarot reading. Balita dito. Maybe we can start with the president. No, 3 cards ba yan? What's 2026 like for PBBM? For PBBM. Ito magandang panoorin. Ano kaya magiging tarot reading sa The mga cards. The first card po will be the possible outcome. Ikikip ko to. Tingnan ko, So, possible outcome. Okay, so temperance may divine intervention. Something can take place na hindi natin ma-anticipate throughout the year 2026. So, with the temperance, kasi this is equilibrium, balance. So there would be balance in the certain situation. But for those who are watching, ewan ko, hindi ko nararamdaman nyo kasi tumitindig yung balahibo ko. Ang divine intervention can be good or bad. Yes. Yeah, totoo. Kasi with equilibrium, it's going to balance out the scales of the situation. So divine intervention. We're talking good or bad. Is it for him or for the country? It will be depending on what would transpire in the next succeeding months po. Okay, So what will sige, be the next. obstacles or the challenges along the way when it comes to this divine intervention po? Ay, tumatalon 3 of talaga yung Swords, cards. heartbreak. It's either heartbreak For him or us. Kaya na nga, kinakabahan ako doon. probably he will be encountering a certain situation that would Siya. cause So, it is heartbreak. him. Kasi it's more in For him. sa kanya po. Siya, Opo. predict mo You're siya. reading You're him. reading him. So there would be heartbreak, there would be pain, grievances, so sudden. Kumaga parang it's either heartbreak in the sense na I don't predict that or anything, but it's more on pain. May pain na may encounter. It's either internally, physically, or So it mentally. Can be held Anything. also. Opo. So what will be the Finally, inspired action needed to be taken? So kailangan niya is resiliency and also self-control and discipline.
Ooh. So the inspired action that is needed from... I can almost hear the comments. Pero sige, game. Go. So yun po yung pwede niya. But probably it's either, yun nga, it can be personal, yung kanyang divine intervention. So when we say divine intervention, it can be for the greater good, it can be somewhat negative, or etc. It depends on what he will be doing along the way this year. Parang mas more good yung divine intervention because she's reading the president. So, ano ni yung start? The first card was divine intervention. Then heartbreak. So somewhat, then, ang magiging obstacle niya is it's either feeling not enough. Kasi usually, itong pain na ito, it cannot be only heartbreak. It can be not enough, hindi sapat yung nagawa niya. When it comes to certain circumstances po, ang kailangan niya is magkaroon ng structure or discipline, self-control po with that. And also with the strength. So inner strength. He needs, this is what he needs. Yung last card, yun yung kailangan niyang gawin. Resilience. Okay, so can we move to VP Sara? All right. So same energy, same intentions po. Same intention. For this year for VP Sara. Uy, tumatalon talaga yung cards. Okay. So with the Knight of Cups, it's more on new opportunities. Yun. Communication. Kasi with the images that we have here with the envelope, may message. Somewhat may parating sa kanya na message. It's either yung opportunity nito. I don't know kung what kind of opportunity will be. Pangulo. So what will be the obstacles and challenges for this certain opportunity? Gusto niya talagang bumagsak. Okay. So obstacles and challenges. Resistance. Okay. Challenges, yung magiging obstacle in this certain new opportunity na paparating sa kanya. The resistance on her or from her? It's either both ways. It's either she will be resisting to this certain new opportunity. Pwede kasi yung new opportunity nito is on her end. Pwede niya simulan yung opportunity or pwedeng dumating sa kanya yung opportunity sa kanya, pero nire-resist may resistance po on her end. It's either resisting change, resisting from other people. So yun po yung magiging obstacle niya in this certain opportunity. Okay. So what will be the inspired action that is needed? Inspired action. Inspired action is with the Five of Pentacles is not focusing on the lack. Not focusing on things that you don't have, focusing on the negativity. Okay, so she has to focus on what she has. Yes. Yung strengths niya right now. Focusing on kung ano yung wala siya will only bring these certain obstacles and challenges. So focus. Okay. And yung impeachment case ba against her, tingin mo magpo-push through? Ayun. To continue. Ayan. Another card pala yung kailangan dyan. Divine intervention. Sorry for that. Tumatalon talaga siya. So we have here the hangman. So hangman, pending. So it's in a stalemate. So kumbaga, hindi siya moving forward. It's not going to end this way pa. So kumbaga parang nandun lang siya, hanging by the moment. Yes. With the hangman, hanging by the moment. It's either with someone magkakaroon po siya ng inspired action or maaring hindi pa rin umusad. Good. Pwede ba tayong maging specific, no? Related also, of course, to the Vice President. How about former President Duterte? You think na marirelease siya sa ICCI? Ayun po. Then, by the way, so yun po lumaglag kanina for the question po kay VP Sara is the Three of Pentacles. So yung obstacle is putting the work, as I've mentioned. So kaya magkakaroon talaga ng standstill in the situation kasi lack of work, lack of actions pertaining to the impeachment trial. Could be so lack of action in the case of those of Congress, of prosecutors. Pwede rin. People that is that's for VP Sara. Yes, Pwedeng external, but it could also be on her part. Na she's not giving any reason for it to move forward. Okay, PRD naman. PRRD. So, PRD. Specifically, kasi pag gumaano siya, kung tumatalon, it needs to be heard. Ma'am? Very specific, no? For PRRD. Tingin mo marirelease ba siya sa ICCI? With the Three of Wands, we're waiting for this. Kaya lang, it can be other possibilities. Kasi pag ito po ay yes siya, pero you had to be open to different possibilities. Maaring mangyari, maaring hindi po. Kasi with the Three of Wands, there would be growth expansion. Yes siya, pero you had to be open.
So rather than waiting for things to happen, hayaan mo mangyari siya on its own. Let it transpire. Kaya kumbaga parang no definite siya na certain even though po na yes siya, pero you had to be open that things can change. So it's the outcome. Tumalon yung Tumatalon siya. So okay. obstacles and challenges po dito sa question. So deceptions, lies, Deception. there is still illusions. Kumbaga parang things are not yet clear as of the moment. So kaya dun din po yung answer na yes siya, pero you had to be open to different possibilities that it can take place, pero maaring hindi rin siya. Ay, hindi kami naniniwala dyan sa huli. Makakalabas si Tatay Digong. Mali yun, mali. Saka basag-basag na yung ICC. Wasak-wasak na. Ididemolish na yan. Kaya, maasa kami na talagang ito, this year, matatapos na yung karera ng ICC. Dahil nagalit na si Putin, nagalit na si Trump. I-abolish na. Kinasuhan na nga sila. Naka-freeze na rin yung mga asset ng mga judges doon. So, wala na silang magiging, tawag dito, magiging hanap buhay. Dahil kahit magtrabaho sila, kung naka-freeze naman, pwede ba cash, sahod? Lahat sila magre-resign na. Kaya si Tatay Digong ipapauwi na sa Pilipinas. Kung ano may napanood nyo dyan sa tarot reading na yan, bumibili pa rin ako doon sa tarot reading na sinabi ni Windra Fortune. Although okay naman si ate, pero hindi siya be specific eh. Hindi siya wala siyang wala siyang tawag doon, walang klarado, hindi klarado. Ayun lang naman sa akin, reaction ko lang yun. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share at kung nahihirapan ka makita o may mag-notify sa'yo ang ating channel, punta lang kayo sa YouTube, search nyo lang po ang pangalan si Kuya Goods at lalabas na po yan. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!